Kapag ang tao ay napuno na, nakakagawa ito ng mga bagay na hindi natin lubos maisip dahil wala ito sa kanyang karakter at lalong hindi mo ito makikitaan ng kakayahan. Mga kabaryo, pamilyar ba kayo sa tapik at lason? Partikular ito sa probinsya, lalo na sa parte ng Kabisayaan. Yung tipong ipinapadaan ang lason sa simpleng pagtapik lang. May kwento kong ibabahagi sa inyo. Kwento ito ng mapait na karanasan na nauwi sa paghihiganti gamit ang kaalaman sa tapik at lason. Pero ano pa kaya ang nakatagong lihim ng ating letter sender? Ibubunyag kaya niya ito? Bago natin simulan ang kwento mga kabaryo, gusto ko lang humingi ng isang subscribe, like at comment kung magugustuhan mo or nagustuhan mo ang kwento na to. Tapusin mo hanggang dulo dahil ako na mismo ang magsasabi sa inyo na isang magandang at may aral na kwento ang mapapakinggan ninyo ngayong araw. So paano? Umpisa na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabaryo. Itago na lang natin sa pangalang Obet. Taon ito ng 2001. Sa lugar ito ng Mactan, Cebu. Magandang araw sa inyo kabaryo at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Itago nyo na lang ako sa tawag na Obet. Susubukan kong maging maayos ang kwento ko upang maintindihan ninyo kung bakit humantong ako sa isang bagay na hindi dapat tularan. Simple at payak lang ang pamilya namin sa Mactan. Meron akong inborn defect sa aking pagmumuka. Kaya naman naging simpleng tampulan ako ng pangungutya at tukso. Hindi ko na lang idedetalye kung anong epekto or kung anong depekto meron ako. Baka merong makakilala sa akin kabaryo. May kaisa-isang tao sa buhay ko ang labis kong iniiwasan. Itago na lang natin sa pangalang Jonathan. Siya kasi ang pinakamatindi kong mambuli sa akin. Yung tipong sasagaring ka talaga hanggang sa kaluluwa mo. Umiiyak na lang ako sa galit dahil hindi ko siya magawang gantihan. Malaking tao kasi siya. May itsura at mayaman. Ewan ko ba? Pero parang sinasadya ng panahon na magkikita kami lagi. Dahil simula elementarya hanggang kolehiyo ay iisang paaralan lang kami. Jonathan, malaki na tayo. Pwede ba tigilan mo na ako? Hindi ka pa ba nagsasawa sa pang-aasar sa akin? Nakakunot kong noong sabi kay Jonathan. Bakit, Obet? Nahiya ka bang ipamukha ko sa'yo kung anong pagmumuka ang meron ka? Malas mo lang dahil schoolmate na naman tayo. At etong tatandaan mo. Kahit kailan, hindi ako magsasawa na ipamukha sa'yo kung gaano ka kapangit. Halos pasigaw na sagot sa akin ni Jonathan nun. Hindi ko talaga malilimutan ang araw na yon, kabaryo. Siyempre nagbibinata na ako that time. Maraming estudyante pa ang nakapalibot sa amin noon. Kung ako lang ang masusunod, kabaryo, lilipat talaga ako ng paaralan. Pero umaasa lang kasi ako sa scholarship, kaya tiniis ko na lang ang lahat. Dumating ang punto na tumibok ang puso ko sa isang napakagandang dalagang si Irene. Pero gawa nga sa aking itsura, ay wala akong lakas ng loob kahit man lang magpakilala sa kanya. Nagkukunwari na lang akong nagbabasa ng libro sa may bakuran sa aming paaralan para lang matanaw ako ni Irene. Nagkataon pa na naging kaklase ko siya sa 2 subject. Mabait itong si Irene, kabaryo. Sa katunayan, lagi siyang ngumingiti sa akin kapag nagkakasalubong kami. Pero hindi ko iniisip na may pagtingin siya sa akin.
Sadya kasing palakaibigan ng babaeng yon. Lingid sa aking kaalaman, napapansin na pala yon ni Jonathan. Isang araw noon, kabaryo, sa labas ng school, naglalakad na ako pauwi. Hinabol ako ni Irene. Galit na galit siya. Ibinato niya sa akin ang kapirasong papel at mabilis na umalis. Nang basahin ko ang nakasulat doon, purong kalaswaan ang nabasa ko patungkol sa paghanga ko sa kanya. At sa pinakababa nito, naroon ang pangalan ko. Sobra talaga akong naiya noon, kabaryo. Hindi akin ang sulat na yon. Hanggang sa nakita ko si Jonathan. Nakatayo to sa labas ng tindahan. Nakakaloko ang ngiti nito. At dahil doon, alam ko na kung sino ang gumawa ng sulat at ipinamukhang galit sa akin. Kinabukasan, sinubukan kong kausapin si Irene. Pero kahit ang paglapit pa lang ay hindi ko na magawa. Galit palagi ang tingin niya. Bagay na nakakapanghina ng loob ko, kabaryo. Tiniis ko yon, kabaryo, ng buong taon. Hanggang sa tinanggap ko na lang ang lahat. Ang 4 na taon ko sa kolehiyo ay naging impyerno. Nang dahil ito kay Jonathan. Upang may labas ang aking galit noon, kabaryo, ay sa puno ng saging ko ito ibinuhos. Sinuntok ko, sinipa ang puno na yon. Maibsan lang ang aking sama ng loob at galit kay Jonathan. Sa awa ng Diyos, ay natapos ko ang kolehiyo, kabaryo. Subalit ang totoong laban pala ng buhay ay nag-uumpisa pa lang. Pakiramdam ko noon, kabaryo, ay pinagkakaisa na ko ng mundo. Hindi ko nagamit ang aking natapos sa paghahanap ng trabaho. Dahil sa bawat pag-a-apply ko, ramdam ko na iba ang pakikitungo nila sa akin. Para bang may nakakatawa akong sakit or nakakahawa. Hindi rin kasi ganoon kalawak ang kakilala ko upang kahit papaano ay may makatulong sa akin. Mabuti na lang at may tumanggap sa akin na panaderya. College graduate ako pero bumagsak ako sa panaderya bilang isang tagagawa ng tinapay. Kahit hindi sinabi sa akin ng aking amo, ay nagkusa na lang ako na itago ang sarili sa mga tao. Lalo na sa mga parokyano ng panaderya. Pero sadyang hindi pa rin ako nilubayan ng kamalasan. Natuklasan ni Jonathan kung saan ako nagtatrabaho. Nagreklamo siya dahil may paa daw ng ipis ang tinapay na binili niya. Talagang nagalit siya at halos nagwala sa tindahan na yon. Pinagsisigawan niya ang mga tindera pati ang amo ko. Hindi na ako nakatiis, kabaryo. Lumabas ako at humingi ng pasensya sa kanya. Pero katakot-takot na panlalait ang sinabi nito. Hindi naman ako tinanggal sa trabaho, kabaryo. Sa halip ginawa na lang ako na tagalinis sa tindahan. Masyadong bumaba ang tingin ko sa aking sarili. Ano ba ang nagawa ko? Bakit hindi pa ako tinatantanan ni Jonathan? Minsan isang gabi, papauwi na ako noon sa amin, kabaryo. May parang sumisit-sit sa akin. Si Jonathan pala. Ang sabi niya, bad trip daw siya sa kanila. Kaya kailangan daw niyang mailabas ang galit niya. Bigla na lang niya akong pinagsasapak. Hindi pa siya nakontento. Tinapak-tapakan pa niya ang bitbit ko noong tinapay. Umuwi na ako nabugbog at nagdudugo ang muka. Galit na galit ang tatay ko noon.
Pero sinabi ko na lang na hindi ko kilala ang nambugbog sa akin. Natakot kasi talaga ako noon, kabaryo, dahil baka kung ano pa ang gagawin ni tatay. Nahahantong lang sa mas malaking gulo. Subalit, sadyang may hangganan ang lahat. Minsan isang araw noon, kabaryo, isinama ko si Anita, ang bunso kong kapatid, upang bilhan ng sapatos. Nakita ko nung paparating si Jonathan, kaya umiwas ako ng daan. Alam kong hindi niya ako titigilan, kaya inabisuhan ko si Anita na mauna na siya sa tiyangge at pumili na ng sapatos. Bala ko kasing ligawin si Jonathan. Kaso hindi yun nangyari, kabaryo. Nang makita niya ako ay sumigaw-sigaw ito at tinawag pa akong magnanakaw. Mabilis ako nung tumawid sa kalsada hanggang sa narinig ko na lang ang malakas na pagsalpok. Dito naghiyawan ang mga tao at sa paglingon ko, nakita ko si Anita. Nakahandusay ito sa kalsada at duguan. Agad ko naman siyang nilapitan. Tumulong naman agad ang babaeng nagmamaneho ng sasakyan at nagtungo na kami sa ospital. Ayon sa babae, nakita daw niya akong tumawid ng mabilis. Pero sumunod daw agad ang bata at nasagasaan niya. Kahit sinagot ng babae ang lahat ng gastusin, kabaryo, hindi na maibabalik pa ang buhay ni Anita. Halos maglupasay na ang babae dahil sa sobrang pagsisisi niya. Pero, ewan ko ba, kabaryo, kahit katiting ay hindi ko sinisi ang babae. Bagkus, si Jonathan ang sinisi ko. Ang lahat ng galit ko sa kanya simula pa noong bata ko ay naiipon. Natitiis ko pa yon, pero ang nangyari sa kapatid ko ay sobrang kalabisan na sa pinakalabis. Nagdilim ang paningin ko at nagwala ako noon sa ospital. Bumuhos ang matinding kalungkutan sa aming pamilya hanggang ang galit ko kay Jonathan ay lalong tumindi. Matatahimik lang ako noon, kabaryo, kapag nawala na siya sa mundo. At gusto ko na ako ang gumawa noon mismo sa kanya. Binalot ako ng matinding lungkot at galit habang nakatitig sa kabaong ni Anita. Napakadaming paraan upang mapaslang ko si Jonathan. Subalit ayokong mahuli at makulong. Hindi ko na rin siya nakita habang nilalamayan pa ang kapatid ko. Mangyari kasi ay nagtatrabaho siya sa isang ahensya ng gobyerno. Bala ko na talagang puntahan siya, pero nagdalawang isip ako noon, kabaryo. Lumipas ang mga araw, linggo at mga buwan. Hindi na nagparamdam sa akin itong si Jonathan. May mga pagkakataon na nagkikita kami pero nasa malayo siya. Umiiwas din siya at bakas sa kanyang muka ang konsensya. Habang ako naman ay diretsyong nakatitig lang sa kanya. Pero hindi sapat na umiwas lang ito sa akin. Hanggang isang araw noon, kabaryo, narinig ko na ang isang taga-deliver ng harina sa panaderya. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa di umano biktima ng lason sa lugar ng Cordova. Bahagi din niya ng Mactan Island. Narinig ko din ang isa at ang sabi niya, may lolo din daw siyang manlalason. Magbabakasyon daw sa Cebu sa susunod na buwan. Dito na ako nagkaroon ng ideya, kabaryo. Kahit papaano ay naging kaibigan ko na din ang dalawang yon. Hindi ko muna kinausap itong si June tungkol sa kanyang lolo. Inisip ko pa kasi ang mga bagay-bagay. At lumipas na nga ang isang buwan.
Nag-ipon pa ako ng salapi na umabot ng 3,000 bilang pambayad. Kinausap ko na nga itong si June Cabarrio nang minsang nag-deliver siya ng harina. Nagtaka naman siya pero sumang-ayon na din. Pagkatapos ng trabaho, sumama ako sa kanya upang kitain ang kanyang lolo Isidro na nagmula pa sa probinsya ng Iloilo. Ha? Gaano ka ba sigurado na binabalak mo, bata? Ang buhay ng tao, kapag natapos na, kailanman ay hindi na may babalik pa. Sambit dito ng kanyang lolo Isidro. Alam kong mali, pero papaano ko may tatama ang katulad ni Jonathan? Simulat sa pool, siya ang nag-iisang buwisit sa buhay ko at naging dahilan pa. Dahilan pa ng kamatayan ng kapatid ko. Halos nanginginig na sagot ko sa matanda. Pag-isipan mo muna ng mabuti, bata. Saka ka na bumalik sa akin. Yun lang ang tanging naging sagot ng matandang si Lolo Isidro. Napapaisip din ako noon, Cabarrio, kung tama ba ang gagawin kong paghihiganti. Tumigil naman na si Jonathan sa panggugulo sa akin, subalit sadyang pinaglaruan ako ng tadhana. Ilang linggo lang ang nakalipas. Muling nagbalik si Jonathan sa aking buhay upang asarin at buwisitin na naman ako. Dito na nabuo ang sarili ko. Nagantihan si Jonathan. Binalikan ko si Lolo Isidro. Ibinigay ko ang detalye tungkol sa bibiktimahin niya. Inabot ko na din sa kanya ang 3,000. Ngumisi naman siya, Cabarrio. Pero 1,000 lang ang kinuha niya. Sabi pa niya, wala naman daw siyang ibang gagawin kundi tapikin ang lalaki. Kaya naman hindi na kailangan pa ang sobrang halaga. Kunot no naman akong napatanong noon, Cabarrio. Buong akala ko kasi ay lalasunin niya si Jonathan. Bahagyang suminghap ang matanda. At ang sabi niya, lason na ipapadaan sa pagtapik. Bago naman ako umalis noon, inabisuhan ko ang matanda na nais kong maghirap lang si Jonathan at bigyan ng leksyon. Tumingin ng diretso sa akin itong si Lolo Isidro. Buong akala niya kasi ay ipapapas lang ko ito. Pero ito naman talaga ang balak ko. Ang tuluyan siyang mawala sa landas ko. Ngunit umiral pa rin ang konsensya ko sa aking sarili. Kabado naman akong umuwi sa gabing yon, Cabarrio. Alam ko na malaking kasalanan ang aking ginawa. Pero bahala na, ang mahalaga ay makaganti ako sa lalaking yon. Lumipas ang mga araw, naging balisa na ako. Ano na kaya ang nangyayari kay Jonathan? Kaya naman matapos ang trabaho, ay pupuntahan ko sana si Lolo Isidro. Hanggang sa may isa akong kakilala na nakasalubong. Binalita niya sa akin na patay na daw si Jonathan. Parang tumigil ang mundo ko noon, Cabarrio. Sa isang iglap, ay nagsisi ako bigla. Sa madaling salita, pumatay ako ng tao. Tumuloy na ako kay Lolo Isidro. Mabilis ang mga hakbang ko sa kanya at nang datnan ko siya sa kanyang bakuran, agad ko siyang kinumpronta. Pero ngumisi lang ang matanda habang ako naman ay pinagpapawisan na sa sobrang kaba. Sa tingin mo ba, matitigil siya kapag nakaligtas sa lason? Di ba sagabal siya sa buhay mo? Dapat magbunyi ka, bata. Tugon dito ni Lolo Isidro. Pero hindi yan ang pinag-usapan natin. Bakit mo siya tinuluyan? Pagtatakang tanong ko naman. Nakalimutan ko palang sabihin sa'yo.
lahat ng biktima ko ay walang nabubuhay. Bilang manlalason, ang kamatayan ng aking biktima ay pagkain ng aking kaluluwa. Marahang sambit dito ni Lolo Isidro na lalong nagpatindig ng balahibo ko. Wala na akong nagawa pa, kabaryo. Patay na itong si Jonathan. Nakaramdam din ako ng takot sa aking kausap nun. Umalis na lamang ako dahil huli na ang lahat. Parang may patalim na tumarak sa aking dibdib. Nanlalamig at natatakot ako sa mga oras na yon. Ayon sa aking nabalitaan, bigla na lang daw nagkasakit itong si Jonathan. Sumuka ito ng sumuka. Akala ng pamilya ay may problema lang ito sa kanyang kinain. Gumaling naman daw ito nang isugod sa ospital. Ngunit natagpuan na lang daw nila itong nakanganga at wala ng buhay. Isang umaga noon, kabaryo, muli kong nakausap itong si June. Inusisa niya ako kung ano ang sadya ko sa kanyang lolo. Ngumiti naman ako at sinabing nakikipag-usap lang. Pero hindi naniwala si June. Hanggang sa naitanong niya kung may kinalaman yon sa nangyari doon sa namatay. Siya pala, hindi niya kilala si Jonathan. Bale, pabiro niya itong isiningit sa usapan. Umakto naman akong natawa at sinabi na hindi ko yon magagawa at itinanggi ko din na kilala ko ang pumanaw. Pero may biglang napadaan na kaibigan ko. Binanggit niya ang tungkol kay Jonathan at kung ano-ano ang ginagawa nito sa akin noong nabubuhay pa. Dito napatingin sa akin si June at nabasa ko agad ang kanyang itsura. Sa pag-alis nung nagsabi ay umalis din itong si June. Sinundan ko siya, kabaryo. Pero hindi na daw niya kailangan ng paliwanag. Wala din naman daw siyang pakialam sa nangyari. Nailibing na si Jonathan at bumalik na rin ng Iloilo itong si Lolo Isidro. Buong akala ko noon, kabaryo, ay matatahimik na ako ng tuluyan. Hindi pa pala. Dahil isang beses, nakita ko si June. Nakausap mismo ang ama ni Jonathan. Hindi ko man alam ang pinag-uusapan. Pero malakas ang kutob ko na tungkol ito sa pagkasangkot ko sa nangyari sa binata. Naging balisa na naman ako at nangangamba. Sa sumunod na araw ay sinadya ko si June sa kanila. Itinanggi man niya pero kitang-kita ko na hindi siya mapalagay. Parang hinalukay na ang utak ko sa mga oras na yon, kabaryo. Sa pagpupumilit ko, may nasabi ito sa akin. Ayon dito, may itinatanong lang daw sa kanya ang ama ni Jonathan tungkol sa akin. Pero hindi daw niya sinabi ang kinalaman ko sa pagkamatay ng kanyang anak. Nakiusap naman ako noon, kabaryo, na wag siyang magsasalita kahit kanino. At kung gagawin man niya yon, idadamay ko ang kanyang lolo. Makalipas ang ilang araw, nakita ko ang ama ni Jonathan na bumili ng tinapay. Para bang may tinitingnan siya sa loob. Agad naman ako noong nagtago sa likod ng tindahan. Kunwari ay nagtapon ako ng basura. Subalit nagulat na lang ako sa aking paglalakad pauwi. Tinawag ako mismo ng tatay ni Jonathan. Pinilit kong huwag kabahan. Nagtanong siya sa akin dahil isa daw ako sa mga nakakakilala kay Jonathan. Tinanong niya ako kung may alam o kilala ba akong nakaaway ng kanyang anak. Umiling lang ako noon, kabaryo. Tinapik niya ako sa balikat at nagpaalam na siya.
Napatingin ako sa balikat na tinapik niya. Bagay na nagpapaalala sa ginawa ko sa kanyang anak. Ang mga pangyayaring iyon ay labis na kaapekto sa akin. Balisa, magugulatin, at iritable na ako. Hanggang sa nakita kong muli si June nakausap ang ama ni Jonathan. Ewan ko ba? Pero mabigat ang loob ko at nandilim ang aking paningin. Pakiramdam ko noon, kabaryo, inilaglag na ako ni June. Kinagabihan sa mismong araw na yon, ay inabangan ko siya sa daan. Agad ko naman siyang kinumpronta at nagkasagutan kami. Pinilit ko siyang paaminin noon pero wala talaga siyang sinabi. Gawa nga sa napapraning na ako. Sinugod ko siya at sinuntok. Nagkarambola kami sa gilid ng daan. Madilim at walang kabahayan sa malapit. Nagtagisan kami ng lakas pero sadyang nangibabaw ang lakas niya. Nakadapa na ako sa lupa at tumalikod na si June. Ngunit nakapako ang malaking bato. Buong lakas ko itong inihampas sa kanyang ulo habang nakatalikod siya. Nagsama-sama na ang lahat ng emosyon sa gabing yon, kabaryo. Hanggang sa namalayan ko na lang na nakapatong na pala ako kay June at halos mawasak na ang kanyang mukha dahil sa paulit-ulit na paghampas. Nahimasmasan ako sa takot at takot na takot ako nun. Sinubukan ko pang gisingin si June pero wala na siyang buhay, kabaryo. Nanginginig at pabalik-balik ako sa paglalakad. Gulong-gulo na ang utak ko nun. Kaya ang ginawa ko na lang ay hinila ko ang bangkay ni June at itinago ito sa may damuhan. Kinuha ko noon ang bato na ginamit ko sa pagpaslang at itinapon sa malayo. Sa pagdating sa bahay ay dumiretso naman ako sa likod. Doon ko hinugasan ang dugo ang kamay sa may balon. Pero may mantsa sa damit ko. Kaya mabilis ko itong hinubad at naligo na lang ako. Ilang araw ang lumipas noon, kabaryo. Umalingasaw na ang kasalanang ginawa ko. Parang dinurog ang puso ko nang makita ko ang mga magulang ni June na halos maglupasay na sa pag-iyak. Walang kamalay-malay ang mga tao sa paligid na nandoon lang mismo ang pumaslang kay June. Parang nabingi na ako sa kanilang komento at pagmumura sa kriminal, kaya umalis na lang ako. Alam mo yung naglalakad ka pero para kang lutang? Di ko maramdaman ang aking mga paanon, kabaryo. Walang direksyon kung saan pupunta. Natauhan na lang ako nang may tumapik sa akin. Isang kaibigan na matagal ko nang hindi nakikita. Medyo napakwento siya ng saglit pero umalis na rin siya. Marahil nakita niyang wala na sa hulog ang kausap niya. Itinago ko ang krimen na yon, kabaryo. Para bang hindi ko nakilala ang sarili ko. Ano bang nangyayari sa akin? Halos gabi-gabi akong umiiyak ng tahimik. Sino ba naman ang pwede kong sabihan sa krimen na aking ginawa? May mga gabi na hindi na ako nakakatulog ng maayos. Kahit sa trabaho, ay napapansin na nila ang pag-iiba ng aking ugali. Pero alam kong hindi ako nababaliw. Sadyang may kakaibang bagay lang na nasa aking sarili. Mga bagay tulad ng galit, lungkot at magkahalong emosyon dulot sa mga pangyayari sa nakalipas. Wala na akong mapupuntahan kung di ang Diyos Ama. Nang makarating ako sa labas ng simbahan, ay tumingala ako at tiningnan ang krus sa tuktok nito. Subalit sa paglingon ko sa paligid, kitang-kita ko si Lolo Isidro.
Nakatagilid siya habang papatawid ng kalsada. Dito ay nakaramdam agad ako ng takot, kabaryo. Pakiramdam ko, kaya siya bumalik upang parusahan ako sa ginawa ko sa kanyang apo. Nagtungo naman ako sa gilid ng simbahan. Nag-iisip ako kung anong hakbang ang susunod kong gagawin. Hanggang sa dumating na ako sa planong umalis ng Mactan at magpunta sa malayong lugar. Hindi man ako tiyak kung ano ang dahilan kung bakit bumalik ang matandang manlalason. Pero mas mabuti na ang sigurado. Nagulat na lamang ako sa aking pag-uwi. Dahil kausap na ni Manong o Lolo Isidro ang aking ama. Nagtaka naman ako noon kung papaano niya nalaman ang bahay at pamilya ko. Nakangiti pa siya sa akin noon, kabaryo. Pero ramdam ko ang tensyong namamagitan sa aming dalawa. Ipinakilala pa siya ni tatay sa akin. Si tatay na walang kamalay-malay sa totoong koneksyon namin ni Lolo Isidro. Nag-iba na rin ang pakiramdam ko kung bakit hindi sinabi ni Lolo Isidro na magkakilala kami. Maya-maya pa ay nagpaalam na siya. Ilang minuto ang lumipas. Sumunod ako kay Lolo Isidro. Dama ko na may balak siyang gawin at ayoko nang mawalan pa ng mahal sa buhay nang dahil lang sa akin. Bakit po kayo bumalik? Anong dahilan? Matapang na tanong ko noon sa kanya. Parang hindi mo naman alam ang sagot, bata. Tugon dito ni Lolo Isidro. Bakit di mo sinabi kay tatay na magkakilala tayo? Pagtatakang tanong ko sa kanya. Gusto mo bang malaman ng tatay mo na nakikipagkasundo ka sa isang manlalason? Ito lang ang naging sagot sa akin ni Lolo Isidro. Ayon pa sa kanya, walang kaaway itong si Jun at sa ginawa nito, matindi ang dahilan kung bakit pinaslang ang kanyang apo. Walang alam si Jun maliban lang sa ugnayan namin ng kanyang lolo. Alam ko na malaki ang hinala ni Lolo Isidro na ako ang pumaslang sa kanyang apo. Bago siya lumisan ay nag-iwan siya sa akin ng banta. Sa oras na malaman daw niya kung sino ang pumaslang kay Jun, uubusin daw niya ang buong angka nito. Hindi man niya sinabing ako yon, kabaryo. Pero alam ko kung sino ang tinutukoy niya. Sa gabi ng araw na yon, tulala lang ako sa aking silid. Alam ko na hindi nagbibiro ang matanda. Halang ang sikmura ng mga manlalason. Kaya dapat maunahan ko siya. Ilang araw ang lumipas. Kusa akong nagpakita kay Lolo Isidro. Pero tiniyak ko muna na walang ibang makakakita sa aming dalawa. Sinabi ko sa kanya na may nakita akong bagay malapit sa pinangyarihan kay Jun. Sinabi ko rin na nais kong patunayan na wala akong kinalaman sa pagkamatay ng kanyang apo. Kahit hindi niya sinabing ako mismo ang pinaghihinalaan niya. Samantala, sumama naman siya sa akin hanggang sa lumagpas kami sa lugar kung saan natagpuan si Jun. At sa walang pagdadalawang isip, itinulak ko si Lolo Isidro at nahulog siya sa inihanda kong bitag na natatakpan ng mga tuyong dahon. Pinagmukha kong aksidenteng nahulog ang matanda sa bitag ng hayop. Sa wakas, natahimik ang buhay ko, kabaryo. Wala na ang mga taong sangkot sa paghihiganti ko kay Jonathan. Subalit, kahit ilang taon pa ang lumipas at matabunan na ang totoong pangyayari,
hindi ko pa rin may tatanggi sa aking sarili na hindi lang ako pumaslang ng isa, kundi 3. Alang-alang sa kasakiman ng paghihiganti. Wakas. So, ayun kabaryo, medyo hindi okay yung storya natin kasi alam niyo bang itong letter sender nating si Obet, hindi rin siya nagbigay ng totoong account niya or email, no? Nagulat na lang ako, sabi niya, kabaryo, gusto kong basahin mo tong kwento na to kasi matagal ko nang gustong sabihin to kaya wala siyang ibang mapagsabihan. Ako naman ayoko naman pangimasukan yung ganitong mga senaryo, lalo na hindi naman natin alam kung ano yung totoong nangyari. Saka 2001 nangyari sa lugar ng Mactan, Cebu. Sa mga taga Mactan, Cebu, baka meron kayong nabalitaan na ganitong insidente, no? Marahil ito yung storya na yun. 2001, yan. Mactan, Cebu. Saka yun nga, nakakalungkot lang. Hindi ko rin masisisi si Obet, no? Parang kung kayo yung nasa kalagayan ni Obet or kung ako man, nauunawaan ko. Kaya lang parang hindi naman enough, no? Na gumanti si Obet. Pero siguro, magiging hindi enough yon kung hindi nadamay yung kapatid niya. Diba? Talagang, based naman sa story, matagal niyang tiniis. Grabe rin elementarya hanggang kolehiyo, talagang binubuli siya, diba? Sa mga bully dyan, alam niya naman siguro yung nagiging resulta, diba? Yung mga balita natin ngayon. So, kaya mag-isip-isip muna kayo kung may sinasabi kayong hindi maganda sa tao. Pero para sa akin, overall ng kwento, kapupulutan ng aral to, no? Na talagang wag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa'yo, no? Kasi talagang unang-unang kwento si Jonathan, sobrang mambuli. So, nagamit lang si June dahil yung lolo niyang si Lolo Isidro is manlalason, no? Na tapik, no? Alam niyo naman yung tapik, no? So, yun yung tapik, no? Karamihan minsan tigal po. Yun nga, ito, mas matindi to. Lason, no? Hindi ko masabing magandang story. Nasa inyo pa rin kung ano yung masabi nyo. Pero para kay Obet, matagal niya nang sinento kabaryo. Actually, mga 8 months na ata itong nasa akin since matagal tayong natigil. Ngayon ko lang nabasa. So, Obet, kung mapapainggan mo to or kung ano man yung real name mo, ito na yung storya. So, pwede mong basahin yung mga comment kung meron man magko-comment patungkol sa storya mo. So, basta ako, ginawa ko lang yung role ko rito, ang bumasa ng mga story. So, yun lang mga kabaryo, humaba na. Bali, maraming salamat pala muna sa mga nakikinig pa rin at nakasuporta sa atin. So, isang like, comment at share, saka subscribe lang para magtuloy-tuloy tayo. Yan. So, lagi nyo na makikita, di ba? So, yun lang mga kabaryo. Bali, hanggang dito na lang muna yung kwento natin. Dito ko natatapusin yan. So, kayo, kung nagustuhan nyo yung kwento, comment kayo sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.